Kung hindi tayo umuunlad, hindi namumunga, hindi ito kapabayaan ng Diyos, kundi kapabayaan natin dahil sa ating katamaran at katigasan ng ulo. Kaya mahalagang magkaroon tayo ng pagbabagong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila." At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na at nakakasikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayin ko po ang palibot at lalagyan ng pataba, baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay fruitless. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nagdasal para sa aming pilgrimage sa Europe. Ako po'y nakarating na sa Pilipinas kani-kanina lang. Salamat po dahil naging mabunga at naging makahulugan ang pilgrimage na ito at kayo ay kasama sa mga ipinagdasal ko. Mga kapatid, sa buhay na ito, napakahalaga na tayo mamunga. Doon naman tayo gustong dalhin ni Jesus, fruitfulness. Yung hindi tayo manatiling binhi. Napakahalaga na lumabas tayo doon sa pagiging binhi, pagiging butil. Though it is really a painful process, pero that's the only way for us to grow, to mature, and to bear fruit. Napakahalaga. Napakahalagang mahulog sa lupa, mamatay ang binhi para ito'y tumubo. Yun yung painful process, pero it's worth the pain, the suffering. Napakahalaga dahil doon tayo lalago, doon tayo mamumunga, doon tayo gustong dalahin ng Diyos. Kaya magandang tingnan natin yung ating sarili. Fruitful ka na ba? Fruitful na ba yung buhay natin? Paano natin masasabing namumunga na tayo? Ang bunga, hindi para sa sarili. Ang bunga, ibinabahagi. At sa bunga, nandun yung binhi, nandun yung panibagong buto na kung saan ay pwedeng itanim at tumubo, yumabong, lumago at mamunga ulit. That's fruitfulness. Mula sa isang puno, halimbawa puno ng mangga, no? Ilan ang bunga ng mangga? Ito'y mayabong. Imagine kung lahat ng
buto na yon ay itatanim, mamumunga ng sagana. Ang dami pang mga puno ng mangga na maitatanim. That's fruitfulness. Pero kung ang manggay hindi magbibigay ng bunga, nawawalan siya ng saysay. Dito sa ating gospel, ang ginamit ay puno ng igos. At nakakita na ako ng puno ng igos. Talagang napakarami rin kung mamunga. At napakasarap din ng bunga ng puno ng igos. That fig tree. Kaya nang makakita si Jesus ng puno ng igos, inihalintulad niya ang Israel sa puno ng igos. At itong talinghagang ito na tungkol sa puno ng igos ay tumutukoy sa bayang Israel, sa mga Pariseo, mga eskriba, na hindi lumalago dahil ang buhay nila ay para sa sarili lang nila. Yun ang ibig sabihin ng hindi paglago, hindi pag-ulan. Kapag puro sarilang iniisip, hindi namumunga. Kaya sabi ng Panginoon sa talinghaga, putulin na natin itong puno ng igos. Sabi ng tagapag-alaga, wag po muna. Bigyan pa natin ng isa pang pagkakataon. Kasi sabi, taon-taon naman ako bumabalik ito, hindi naman namumunga to. Sabi niya, teka muna, lalagyan ko muna ng pataba sa paligid niya at sa susunod na taon, kapag hindi pa rin namunga, tsaka natin putulin. Mga kapatid, tingnan natin yung buhay natin. Tayo ba'y namumunga? Ibig sabihin, ang buhay ba natin ay laan para sa iba o yung buhay natin ay palaging para sa sarili lang natin? If we are that selfish, self-conceited, hindi tayo mag-grow at hindi tayo mamumunga. Paurong ang buhay natin, hindi pa sulong. Mga kapatid, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos, mamunga tayo. Lumago, yumabong, mamunga at ibahagi ang bunga. You are meant to serve, you are meant for others. Mga kapatid, huwag mabuhay ng para sa sarili lang. Huwag ka rin mamatay ng para sa sarili lang. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos para mabuhay para sa iba at mamatay para sa iba. That is fruitfulness. At sana maging fruitful ang buhay nating lahat, ang pagkatao natin. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa mga pagkakataong iyong ibinibigay upang kami makapagbagong buhay, umunlad at mamunga. Salamat, you are really a God of chances. Huwag po kayo magsasawa at tulungan mo kami na maging mabunga sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily
Hear what God